Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, nako po, talagang pag-usapan mo natin, mga kaibigan, itong mga DDS vlogger at syempre, itong mga nagpapakalat ho ng mga fake news. Gigil na gigil ho. Itong kampo ni Digong, kampo ni Duterte, mga DDS vlogger dito ho sa ika nga po ay kasalukuyan natin Pangulo Bongbong Marcos. Gusto kong ibahagi ho sa inyo at nagkaroon ho ng Senate hearing diyan ho sa Senado sa pangunguna ho ni Senador Bato. Alam niyo ho ba nangyari, mga kaibigan? Ay nagmukhang tanga, nagmukhang luka-luka itong mga testigo na gustong pabagsakin ang dating kasalukuyan Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, yan po lahat ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Okay, talagang palakpakan muna tayong mga kaibigan. Pagana. Salamat po sa lahat po ng nagbibigay ng inyong public opinion bilang pagsuporta ho. Lalong-lalo na po dito sa ika nga po pilit na pinapabagsak, pilit na pinagbibintangan. Sari-sari na ho ang binibintang dito ho sa ating kasalukuyan kagalang-galang na Presidente Bongbong Marcos. Nako po. Pasensya na ho mga kaibigan. Bukas ho ay ibibigay ko po sa inyo ang actual video na ating bibigyan ng public opinion tungkol dito sa ika nga po kaganapan na ginanap na Senate hearing diyan po sa Senado. Ay talagang dinurog. Ika nga po hinubaran itong testigo at siyempre ito pong ika nga po si Maharlika na ika nga po minura, binanatan, hinubaran ka, napahiyay diyan po sa Senado dahil nambababoy ho, nambababoy ayon ho kay Senador Bato itong si Maharlika. Bibigyan ko po kayo ng kaukulang video yan bukas. Pasensya na po ngayon dahil ako po ay masyadong abala ay kaya bibigyan ko lang muna kayo ng kaunti pahapyaw na latest update public opinion tungkol ho sa kaganapan na yan. At siyempre itong tumayo na testigo, kung magugurita nyo po ay may lumabas na dokumento na ito po ay isang fake, dokumentong basura ay nakaabot na po ng Senado. Pati itong ikangay pagkatao ni ito isang dating PDEA agent. Alam niyo ho, itong dating PDEA agent na umaako na siya daw po ang ikangay magsisilbi nitong nakalagay na sa papel na dokumento na inaakusahan na kabilang ang ating Pangulong Bongbong Marcos na uhulihin. Ay pumunta ho ng Senado. Subalit hinubaran din. Isang fake din. Isang sinungaling ang pagkatao. At patong-patong ho na kaso pala ang kinakaharap nito at hinarap at na-dismiss pa sa serbisyo. Sa madaling salita, wala pong kredibilidad para ika nga po'y magpahayag at pagbintangan. Walang kredibilidad para paniwalaan. Sa madaling salita, basura ho ang pagkatao nitong taong ito na ika nga po'y tumitistigo at nagkakaroon po ng paglilinlang mga kaibigan sa taong bayan. Nako po, kapanabik-nabik ito, kaya't muli po ako'y humihingi ng pasensya. Bibigyan ko po kayo at pangako ko po sa inyo bukas sa next upload po natin ang kabuang istorya. Ipapakita ko po sa inyo ang actual video. Sa madaling salita mga kaibigan ay pinapatunayan lang po sa Senate hearing
na itong si Maharlika at itong kontak niya na ika nga po isang sinungaling din na dating PDEA agent ay pawang parehas po silang mga sinungaling na ang layunin lang po ika nga po ipagbintangan itong ating kasalukuyang Pangulo na di umano para sirain tungkol dito sa isyo ng pinagbabawal na gamot. Siyempre, ang layunin po nito ay mayroon po silang mga kumukumpas dito para gawin, mga kaibigan. Alam ko na ang nasa isip nyo. Ay hindi po ito gagalaw nang wala pong hidden agenda. Mga kaibigan, hindi na sila makatulog. Nananaginip ng gising. Dahil sa kanilang panaginip ay gusto nila na papistuhin ng ika nga po illegal. Gusto nilang iluklok sa Malacanang ang kanilang minamanok na Vice Presidente sa lalong madaling panahon ay gusto nilang gawing presidente na kapalit ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Yan po ang maliwanag na hidden agenda po nila. Iisa po ang layo nila, mga DDS vlogger, lalong-lalo na ang kanilang mga amo na sa lalong madaling panahon ay iluklok diyan po sa Malacanang sa pamagitan po ng paninira ng kapwa, paninira at pagbibintang. Ba't hindi po mangyayari yan, mga kaibigan? Dahil, alam nyo, kung may taga-suporta ho, itong ika nga po yung mga DDS vlogger, kung may taga-suporta, itong kampo ni Digong, ba't alam po natin, dyan lang po yan, sa part ng Davao at ang mga taga-suporta ni Kibuloy. Ba't tandaan po natin, katulad po dito sa part po ng Bulacan, part ng Manila, part ng Ilocos at sa anuman lugar pa. Basura po ang tingin nila dito sa mga vlogger na yan at siyempre sa kampo ni Digong ay hindi po sila susuporta, mga kaibigan. Parang kampo ni Digong lang ang botante, di ba? Mga kaibigan, kung makaasta ho sila, ay parang sila lang ang botante sa bansang Pilipinas. Ay kakaunti po kayo diyan sa part ng Davao. Ipalumagay na lahat po kayo ay sumusuporta dito po sa layunin na sirain ang ikangay pagkatao ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ilan ba ang bilang nyo dyan sa Davao? Ay part po ng Manila, lahat po dito na nabanggit kong mga lugar, napakarami po namin na ika nga po'y harangin ang inyong mga masamang balak para patalsikin po itong ating kasalukuyan Bongbong Marcos. Yan po muna ang latest update, mga kaibigan. Huwag po tayong maniwala kung may nababalita man po tayo at napapanood sa social media na ika nga po'y nagbibigay ng kanilang komento, lalo na diyan sa comment section, na patalsikin itong ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Huwag po kayong maniwala. Sila lang po ang may sabi nun. Kung may nagbabasa po kayo at napapanood na lumalakas ang panawagan para patalsikin sa pisto ho, ito si Bongbong Marcos, huwag din po kayong maniwala. Yan ay mga fake news ho. Yan po nagsasabi lang yan ay mga DDS vlogger at siyempre itong kampo ho ni Digong, mga kaibigan. Alam ko ho, kayo po ay napakatatalino. Napakalawak ho ng inyong pangunawa. Hindi ko kayo pinapangunahan. Subalit, alam ko, ang nasa puso at isipan nyo, hindi po kayo maniniwala dyan. Nako po, alam nyo ho, ito si Bato, ang daming issue na dapat talakayin diyan sa Senado. Ang daming issue na ika nga po'y kapaki-pakinabang na para imbestigahan diyan po sa Senado. Hindi po niya ginagawa. Napakarami pong dapat gawin diyan sa Senado na makikinabang ang taong bayan. Hindi niya po ginagawa para imbestigahan. Ang ginagawa niya pong ito na pag-iimbestiga diyan sa Senado ay ginagawa niya dahil ang makikinabang ho kung magwawagi po sila ay ang kampo ni Digong, lalong-lalo na po itong si Sara Duterte, mga kaibigan. Bakit ko po nasabi, mga kaibigan? Alam, katulad nga po, ayon po sa galawan nila, iisa po ang layo nila dito kaya sinisiraan. Muli kong uulitin, gusto po nilang
Sila ang manungkulan kung mapatalsik ang ating presidente ngayon. Ang gusto nila, muli kong ulitin, Sara Duterte ay uupo. But, hindi po mangyayari yan, mga kaibigan. Nananaginip po sila ng gising, nakatulala sa hangin. Sila po ang bangag. So, madalit salita, mga kaibigan, nagmukhang tanga sila po diyan sa Senado dahil hindi po karapat-dapat talakayin, tinatalakay po nila isang basura. Wasting time, pinapasweldo ng taong bayan. Yan po ang pinapasweldo nyo. Pansariling interest po ang namamagitan dito. Hindi po kapakanan at pakikinabangan ng taong bayan, mga kaibigan. Nakakalaman nila. Ang akala po nila ay makikinabang dito si Digong at si Sara Duterte. Hindi po makikinabang yan. Dahil sila po ay nananaginip ng gising sa kanilang mga hidden agenda. Alam nyo, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo, please, pakilike po ang video na ito. Pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion nyo po. Pasensya na po ha. Ako'y medyo abala. Bukas o promise, ipapakita ko po sa inyo ang actual video kung paano hinubaran, minura itong si Maharlika diyan po sa Senado. At siyempre, kung paano hinubaran din diyan sa Senado itong testigo na hinahiyupak na ito na walang kredibilidad, mga kaibigan. Bye-bye. Palakpakan.